5 taon na ang nakalipas mula nang tumama ang isang kometa sa Earth at pumatay ng mahigit 75% ng populasyon sa buong mundo. Mga piraso pa rin ng kometa ang nasa atmosphere. Marumi ang hangin, may natitirang radiation. Mga lindol at electromagnetic storms ang naging normal na. Wala nang ibang choice ang mga tao kundi manatili sa mga bunker. Si John ay nakatira kasama ang kanyang pamilya sa isang bunker sa Greenland. Siya ay isang engineer pero isa rin siyang scout. Ibig sabihin, minsan ay nakakapagsuot siya ng hazmat suit at nakakalabas ng bunker para tingnan ang kalagayan ng mundo. Isang araw, napansin niya na may bagong bitak na nabuksan sa lupa at napagtanto niyang lumalaki na ang mga ito. Pagkatapos ay pumunta si John sa beach at natuklasan ang maraming lifeboats kasama ang isang nasirang barko. Una, tiningnan niya ang bawat lifeboat pero wala siyang nakitang kapakipakinabang sa alinman sa mga ito. Pagkatapos ay pumasok siya sa barko sa pamamagitan ng isang butas at nakakita ng ilang kapakipakinabang na tools na dinala niya. Sa loob pa, natagpuan niya ang mga bangkay ng buong crew. Sa isang drawer, may notebook na may magandang bulaklak na kinuha niya rin. Sa mismong sandaling iyon, may nagbabala sa kanya sa radyo mula sa bunker na may darating na storm. Nagsimulang tumakbo si John ng mabilis hanggat kaya niya habang papalapit sa kanya mula sa likuran ang electromagnetic storm sa nakakatakot na bilis. Buti na lang, nagawa ni John na tumalon sa gate at makapasok sa bunker ng tamang-tama para maisara ito muli bago tumama ang storm. Matapos siyang decontaminate ng team, nakaupo si John sa gulat habang iniisip kung gaano siya kalapit sa kamatayan. Nagpasya siyang puntahan ang kanyang therapist at ibinahagi kung gaano kakaiba ang pakiramdam niya sa kasalukuyang kalagayan ng mundo. Ipinaliwanag ng therapist na lahat ay dumadaan sa trauma at nagkukunwaring wala, kaya pinayuhan niya si John na tigilan ang pagkukunwari at maging mas open sa kanyang pamilya. Samantala, ang asawa ni John na si Allison ay nasa meeting kasama ang iba pang bunker leaders na nag-aalala tungkol sa pagkaubos ng mga resources. Habang natatanggap ni Allison ang isang note na nagsasabi na ligtas na nakabalik si John, ibinahagi ni Dr. Amina ang impormasyong nakalap niya kasama ang mga scientist mula sa ibang mga bunker tungkol sa crater na iniwan ng kometa. Ang laki at hugis ng crater ay pumipigil sa pagbuo ng radioactive storms malapit dito at ang lalim nito ay hindi pinapapasok ang maruming hangin. Maaari nitong gawing ligtas na lugar para manirahan. Gayunpaman, pinaalala ni Adam sa kanya na ang crater ay nasa southern France at may civil war sa buong Europe. Biglang may lindol na nagpagpag ng buong bunker pero hinintay na lang ng lahat hanggang matapos ito at ipinagpatuloy ang kanilang buhay. Sa meeting, napansin ng isa na mas madalas na nangyayari ang mga lindol nitong mga huling araw. Ipinaliwanag ni Amina na muling gumagalaw ang mga tectonic plates at nagdudulot ito ng mas maraming aktibidad sa lugar, pero sabi ng isang sundalo, kung nakaligtas ang bunker sa kometa, kakayanin din ito. Pagkatapos ay pinaalala ni Allison sa lahat na may natanggap silang distress signal mula sa labas. Sumagot si Adam na wala silang sapat na resources para tanggapin pa ang mga bagong refugees, bukod pa sa panganib ng mga sakit, kaya gusto niyang i-drop na ang usapan. Gayunpaman, pinaalala ni Allison sa kanya na dapat iboto ang bawat desisyon. Itinaas ang mga kamay at ang karamihan sa grupo ay nasa panig ni Allison, kaya nagkasundo silang magpadala ng snowcat bukas. Kalaunan, habang abala si John sa pag-aayos ng mga pipes sa bunker, natagpuan ni Allison ang kanyang anak na si Nathan sa labas. Galit na sinaway niya ito at pinaalala kung gaano kalala ang pagubo ni John tuwing gabi dahil sa kanyang scouting. Sa oras ng hapunan, ibinigay ni John kay Allison ang bulaklak na natagpuan niya sa barko. Pagkatapos ay pinapasok ni Allison si Nathan na umamin na lumabas siya, at nagalit din si John. Sinaway niya ito hanggang umalis si Nathan sa mesa. Nagdesisyon naman ang mag-asawa na magsayaw, kahit na nag-aalala si Allison nang marinig ulit ang pagubo ni John. Sa kanyang kwarto, gumamit si Nathan ng flashlight at ang mga butas na ginawa niya sa kanyang kumot para magmukhang mga bituin sa kisame niya. Naghuhuni siyang nasa labas siya at nakatingin sa langit. Kinabukasan, natagpuan ni John ang ilang bitak sa mga pader ng bunker. Samantala, lumabas ang snowcat at nailigtas nito ang maraming survivors. Sa kanilang pagbabalik, tinawagan ng team ang bunker para humingi ng permiso para sa pangalawang biyahe dahil kailangan nilang iwanan ang ibang tao dahil walang sapat na espasyo para sa lahat sa snowcat. Agad na tumanggi si Adam at pinaalala sa lahat na wala silang sapat na espasyo o resources. Sa mismong sandaling iyon, tumama ulit ang lindol sa lugar at nawala ang koneksyon sa snowcat. Mas malakas kaysa dati ang pagyanig ng bunker, dahilan para mahulog ang mga tao at mga kasangkapan. Biglang nagbagsak ang iba't ibang bahagi ng kisame sa maraming kwarto, nakakulong at nasasaktan ang ilang tao.
Tinamaan ng rubble si John sa ulo at dahil sa alikabok ay lalong lumala ang kanyang ubo, pero may kaibigan na tumulong sa kanya para makalabas sa kwartong iyon. Nagsimulang umalangaw-ngaw ang alarm habang muling nayanig ang bunker at may narinig na pagsabog sa malapit. Tumakbo si John patungo sa opisina para iligtas si Allison na tinamaan din ng rubble. Tinulungan niya itong tumayo at magkasama silang naghanap ng kanilang anak. Natagpuan nila ito sa kanyang kwarto na may suot na mask, pero hirap pa rin itong huminga. Sinabihan ni John ang kanyang pamilya na mag-impake ng marami hanggat kaya nila habang siya ay aalis para maghanap pa ng mga mask para makalabas sila. Nagpapanik ang mga tao at tumatakbo sa buong bunker, pero nagawa pa rin ni John na makarating sa mga lockers at bumalik na may mga mask. Agad na naramdaman ni Nathan na mas maayos na siya, kaya nagsimulang lumabas ang pamilya. Dahil patuloy ang pagyanig, nagsisimula na ring gumuho ang mga pader. Isang desperadong grupo ng mga tao ang nagkakagulo sa exit na bahagyang lang nakabukas. Hindi na sila makakaalis sa pintong ito, kaya ginabayan ni John ang kanyang pamilya patungo sa East Tunnel. Sa kasamaang palad, natuklasan nilang gumuho na ang tunnel, pero dahil ito na ang kanilang tanging choice, pinapasok ni John ang kanyang pamilya na mag-crawl sa ilalim ng mga rubble. Halos mahulog sa kanila ang mga debris dahil sa pagyanig, pero mabilis silang gumalaw at nagawa nilang tawirin ang tunnel para makarating sa kabilang pinto. Pinindot ni John ang buton para buksan ito at dahil sa malakas na makina ay mas mabilis nang gumuho ang kwarto. Mabilis na tumakbo ang pamilya at ligtas na nakalabas. Nagkakagulo ang mga survivors sa lahat ng lugar habang nagsisimulang sumabog ang mga geysers ng tubig. Nawala sa paningin ng mag-asawa si Nathan kaya tumakbo sila pabalik at natagpuan siyang tumutulong kay Amina na nahulog. Kasama nilang dinala si Amina habang tumatakbo patungo sa beach kung saan umaakyat na ang mga survivors sa mga bangka para makatakas. Napakaraming tao ang nagpagsisiksikan kaya nabuwal ang isa sa mga bangka, dahilan para mahulog ang karamihan sa tubig. Ginamit ng ilang desperadong survivors ang pagkakataon para tangkaing agawin ang mask ni Adam, kaya tumakbo si Allison at John para tulungan siya. Isang lalaki ang tumalon kay John at nagawa niyang agawin ang mask niya bago sila ni Allison hilahin si Adam patungo sa baybayin. Isa na lang ang natitirang bangka, kaya mabilis na ginabayan ni John ang kanyang pamilya at ilang survivors para sumakay. Gusto ni Allison na isama ang maraming tao hanggat maaari, pero itinuro ng piloto na kapag masyadong mabigat ay lulubog ang bangka, kaya wala silang choice kundi isara ang pinto sa harap ng mga tao. Ang mga survivors sa labas ay nakakapit sa bangka hanggang sa tuluyan itong makaalis. Sa mismong sandaling iyon, lumitaw ang isang malaking alon at tumama sa beach. Pinatay ang lahat ng survivors na hindi nakalabas. Gumagalaw-galaw din ng alon ang bangka ni John. Pero luckily, nag-push through ang piloto at patuloy silang naglayag ng ligtas. Sandali pa lang, gumamit si John ng isang device para kumpirmahin na mabuti ang kalidad ng hangin dito, kaya maaari na nilang tanggalin ang kanilang mga mask. Pagkatapos ay pinag-usapan ng grupo kung saan pupunta, at dahil wala na ang Iceland, napagkasunduan nila na ang pinakamalapit na destinasyon ay England. Ilang oras pagkatapos, tumigil sa pagtakbo ang bangka. Tiningnan ni John ang makina at nagawa niyang ayusin ito para makapagpatuloy sila. Nang dumating ang gabi, masaya si Nathan dahil sa wakas ay nakita niya ang mga bituin. Ilang araw pagkatapos, tumigil ulit ang bangka dahil naubos na ang gasolina. Wala nang choice ang grupo kundi magrasyon ng pagkain at hayaan na lang ang dagat na dalhin sila kahit saan. Matapos ang mahabang paghihintay, sa wakas ay nakarating ang bangka sa lupa. Tiningnan ng grupo sa labas at nagulat silang malaman na nasa Liverpool sila. Ginamit ni John ang kanyang device para kumpirmahin na malinis ang hangin at sinabing dapat silang maghanap ng silungan, pero nang tumingin sila pababa, napansin nilang bahagi ng lugar ay binawha. Kumuha si John ng sagwan at nagsimulang maggaod hanggang sa tuluyang tumama ang bangka sa tuyong kalsada. Bumaba ang grupo sa bangka at napansin nilang parang abandoned na ang bayan. Nakita nila ang ilang tao sa ibaba ng kalye kaya sinundan nila ito hanggang sa makarating sila sa isang simpleng settlement kung saan pinipilit ng mga lokal na mabuhay. Napansin ni John na marami sa kanila ang mukhang may sakit at malamang na hindi na sila magtatagal dito sa labas. Narinig ng grupo ni John ang sigawan at sinundan ito hanggang sa makita nila ang isang grupo ng mga tao na nagpoprotesta sa labas ng isang bunker na binabantayan ng mga armadong sundalo. Tumakbo si Adam patungo sa gate at ipinaliwanag na sila ang mga governing officials mula sa Greenland Station kaya humihingi siya ng emergency asylum. Hiningi ng mga sundalo ang kanilang badges pero si Allison lang ang may dala kaya siya lang ang pinayagang pumasok. Nagsimulang makipagtalo si Adam sa mga sundalo habang lalong nagiging magulo ang karamihan at sa bandang huli ay binaril ng isang sundalo si Adam para patayin siya. Nang subukan naman ng isang random survivor na pumasok, binaril din siya. Isinara ng mga sundalo ang gate habang nagsimulang umalangaw-ngaw ang alarm.
Sa mismong sandaling iyon, lumitaw ang isang storm sa langit at tumakbo palayo sa takot ang karamihan. Si Amina at ang pamilya ni John ay tumakbo para pigilan ang isang van at hiningi kay Obi na dalhin sila sa London. Gusto ni Obi ng bayad kaya pinayagan niya silang sumakay sa kanyang van. Pagkatapos niyang kunin ang relo ni John, mabilis na umalis ang sasakyan sa bayan at nakaiwas sa storm ng tamang-tama. Niyakap ni Allison si Nathan para aliwin siya habang nagdadalamati si Amina para kay Adam. Ipinaliwanag ni Obi na desperado ang mga tao at papatay para sa pagkain. Ilang oras pagkatapos, tumigil ang van sa gitna ng gubat para magpahinga. Nanigarilyo si Obi at ibinahagi na galing siya sa Nigeria 12 taon na ang nakalipas pero hindi niya ito pinagsisihan. Tinanong siya ni John kung may alam siya tungkol sa kalagayan ng France pero sabi ni Obi na masyadong mapanganib ang lugar at iniisip niyang fake lang ang kwento tungkol sa crater. Bigla silang nakarinig ng ugong at natuklasan na may mga piraso ng kometa na nahuhulog mula sa langit. Lahat ay nagmadaling kumapit sa puno bago lumusot sa ibabaw nila ang mga fragments at winasak ang mga tuktok ng mga halaman. Napakalakas ng hangin na dulot nito pero nagawa ng grupo na kumapit ng mahigpit para hindi mapahiya. Sabi ni Obi na ang van lang ang meron siya kaya tumakbo siya para kunin ito. Nagsimulang bumagsak sa lupa ang mga fragments at isa sa mga ito ang pumatay kay Obi at winasak din ang van. Matapos ang pagkahulog ng mga fragments, nagtipon si Amina at ang pamilya ng kanilang mga bag at lahat ng kapakipakinabang na bagay na makikita sa van at nagpatuloy sa paglalakad. Sa wakas, nakarating sila sa London at kumatok sa pinto ng isang napakalaking gusali. Bumukas ang isang butas at itinutok ni Mackenzie ang baril sa kanila pero agad niyang ibinaba ito nang makita ang kanyang mga dating kaibigan at pinapasok sila. Pagkatapos ay ipinakita niya sa kanila ang paligid at inihayag na ang gusaling ito ay dating retirement home kaya ang lahat ng survivors na nakatira dito ay mga matatanda. Ipinaliwanag ni Mackenzie na nagawa niyang isil ang wing na ito at patuloy na gumagana ang air filtration system dahil sa generator. Nakahinga ng maluwag ang grupo habang kumakain at umiinom para sa hapunan. Tinanong ni John tungkol sa crater at sinabi ni Mackenzie na narinig niya ang mga alingaw-ngaw pero hindi niya alam kung totoo ito. Narinig ang mga sigawan at putok ng baril sa kalye at kinumpirma ni Mackenzie na hindi naligtas ang London. Kalaunan, sinubukan ni Allison na matulog pero patuloy niyang naririnig ang pagubo ni John sa banyo. Nang tingnan niya ang lababo, natagpuan niya ang dugo. Sinubukan ni John na sabihin na normal na nosebleed lang iyon pero hindi naniwala si Allison. Kaya inihayag ni John ang kanyang lihim. Sinabi sa kanya ng isang doktor sa bunker na ang pagdurugo ay senyales na may 6 hanggang 8 linggo na lang siyang mabubuhay. Nag-breakdown si Allison at gusto niyang manatili na lang sa retirement home para tahimik na ipagdaan ang huling araw ni John bilang pamilya. Gayunpaman, tumanggi si John na mamatay doon at sa halip ay gusto niyang hanapin ang isang bagong tahanan para sa kanyang pamilya para mamatay siya ng mapayapa. Binigyan sila ni Mackenzie ng isa sa maraming abandoned na sasakyan mula sa retirement home at isang baril para ipagtanggol ang kanilang sarili. Pagkatapos yakapin sila ni Mackenzie ng huling beses, umalis sina Amina at ang pamilya. Ilang oras pagkatapos, habang tumatawid sila sa kanayunan, napansin ni John na mukhang malungkot si Nathan kaya iminungkahi niyang maglaro ng road trip games. Biglang may bala na sumira sa car window at tinamaan si Amina. Agad itong pinatay. Mga lalaki sa mga palumpong ang patuloy na bumaril sa kanila, maingat na hindi tinatamaan ang makina dahil gusto nilang agawin ang sasakyan. Agad na pamwesto si John sa likod ng sasakyan at nagsimulang bumaril pabalik, pinapatay ang mga robber isa-isa habang papalapit sila. Nang isa na lang ang natitira, naubusan na ng bala si John, pero buti na lang ay may second gun si Allison at binaril niya ang huling lalaki bago pa sila masaktan. Matapos magpahinga sandali, para mag-comforten, naghukay ang pamilya ng butas at inilibing si Amina. Nagsalita si John ng ilang dasal bilang huling pamamaalam, at nagtaka si Nathan dahil parang wishing them well ang dating ng dasal kapag patay na ang tao. Ilang oras pagkatapos, nakarating ang pamilya sa isang malaking disyerto na lugar at napagtanto nilang ito na ang natitira sa English Channel. Kahit papaano ay nangangahulugan ito na hindi na nila kailangan ng bangka. Habang nagpapatuloy ang paglalakbay, nakakita sila ng maraming barko at containers sa lupa, kasama na ang isang buong Spanish galleon. Ilang milya pa, natagpuan nilang harangan ang daan ng maraming sasakyan at survivors na hindi gumagalaw. Lumabas na may malaking chasm sa pagitan ng England at France na tanging daan ay ang maglakad sa isang napakapanganib na rope bridge. Natakot si Nathan at sinabing hindi niya kaya si John muna ang lumakad para maging halimbawa ng lakas ng loob. Nagsimulang maglakad ng dahan-dahan at maingat ang pamilya sa lubad. Nang umubo si John, halos madulas siya pero mabilis na nakabawi. Biglang humihip ang napakalakas na hangin at
itinulak ang tulay, kaya kailangan ng lahat na kumapit ng higit pa para hindi mahulog. Buti na lang ay mabilis tumigil ang hangin at nagawa ng pamilya na magpatuloy hanggang makarating sila sa isang rock formation sa gitna ng chasm. Dalawang hagdan ang nag-uugnay sa rocky formation patungo sa kabilang panig ng abyss. Habang nagpapahinga sandali ang pamilya, tumama ang lindol sa lugar pero buti na lang ay walang nahulog. Sumakay ang tatlo sa hagdan at nagsimulang mag-crawl. Gayunpaman, kailangan nilang tumigil at kumapit ng mahigpit nang tumama ulit ang lindol. Nahulog ang mga bato mula sa mga dingding ng chasm at hindi nagtagal ay nawasak ang rope bridge, dahilan para mahulog ang ilang tao at mamatay. Sa kabilang hagdan, nakita ng isang lalaki na wala na ang tulay kaya lumingon siya at itinulak ang isa pang lalaki sa abyss sa proseso. Nagsisimulang madulas ang hagdan na iyon, kaya tumalon ang lalaki at nataman si Nathan bago tuluyang gumuho ang rocky formation, dahilan para mahulog din ang pangalawang hagdan at ilang tao. Ang desperadong lalaki ay hindi na makakapit at nadulas din pababa patungo sa kanyang kamatayan. Pero hinawakan ni Nathan ang gilid ng hagdan at tinulungan siya ng kanyang mga magulang na umakyat pabalik. Gumuho rin ang natitirang bahagi ng rocky formation. Kaya nagmadali ang pamilya at sa wakas ay ligtas na nakarating sa France. Ngayon, patuloy ang paglalakbay nila sa paglalakad. Gayunpaman, kahit gaano sila katagal maglakad, disyerto pa rin at wastelands ang kanilang nakikita. Biglang may putok ng baril at natagpuan nila si Dennis na nakatutok ng baril sa kanila. Ibinaba niya ito nang mapagtanto niyang hindi sila mga robber at inalok na samahan sila pauwi sa kanyang bahay. Ilang minuto pa lang ay nakarating na ang grupo sa Northern France. Si Dennis ay kasalukuyang nakatira sa isang lumang factory na pinapagana niya gamit ang makina ng isang sasakyan na sa kabilang banda ay pinapatakbo naman ng solar panels. Ipinakilala niya sila sa kanyang anak na si Camille at sa kanyang asawa na Pipi at nakakulong sa wheelchair dahil naapektuhan ng radiation ang kanyang nervous system. Sa oras ng hapunan, nalaman ni Dennis na sinusubukan ng pamilya ni John na makarating sa crater at binigyan niya sila ng babala na sobrang mapanganib ang lugar. Dalawa na lang ang natitirang lungsod at ang mga tao ay naglalaban para sa kontrol ng crater, kasama na ang mga natitirang sundalo ng French Army. Dinala ni Camille si Nathan sa kanyang kwarto at ipinakita sa kanya ang lahat ng mga cool na bagay na nakuha ni Dennis mula sa ibang mga gusali. Bilang kapalit, ipinakita naman ni Nathan sa kanya ang kanyang starsheet. Kinabukasan ng umaga, binigyan ni Dennis si John ng isang mapa at itinuro ang pinakaligtas na daan. Ibinahagi rin niya ang pangalan ng isang kaibigan sa army at binigyan si John ng lumang larawan para patunayan na kilala nila ito, sana ay makatulong ito sa kanila. Biglang umiyak si Dennis habang hinihingi kay John na isama si Camille. Gusto niyang siya mismo ang maghatid dito sa crater pero kailangan niyang alagaan ang kanyang asawa. Nagdalawang isip si John pero pumayag si Allison. Pagkatapos ay nagpaalam ng puno ng luha si Camille sa kanyang mga magulang at umalis kasama ang pamilya ni John sakay ng van ni Dennis. Matapos ang ilang oras na pagmamaneho, napansin ni Allison na masama ang timpla ng dalawang kabataan kaya nagdesisyon siyang tumigil para makapagpahinga sila. Nagsimula si John ng laro na Would You Rather at naging mas maganda ang mood ng lahat. Biglang lumitaw ang ilang sasakyan sa kalsada at pinalibutan sila ng maraming sundalo. Binanggit ni Camille ang pangalan ng military friend ng kanyang ama at nakumbinsi niya ang mga sundalo na tulungan silang tumawid sa lugar. Nang maggabi na, nakarating ang grupo sa isang war zone kung saan ang army ay nakikipaglaban sa mga insurgents. Ginigiya sila ng isang sundalo sa likod ng linya para makalusot sila sa gubat nang hindi makita. Kailangan nilang tumigil sa pagkilos ng may sumabog malapit sa kanila, pero pagkatapos ay nagpatuloy sila at tumawid sa wire fence para makarating sa mas mapanganib na lugar. Ngayon ay kailangan na nilang tumakbo ng mabilis hanggat kaya para maiwasan ang mga bala at pagsabog na nangyayari sa paligid. Namamatay ang mga sundalo sa lahat ng dako at nakita pa ng pamilya ang isang lalaking nasusunog. Tumawag ang kanilang guide sa bunker para ipaalam na may mga sibilyan siya at sinabihan siya ng kanyang mga kasama na magpatuloy habang sila ang magbibigay ng cover. Patuloy na sumulong ang grupo at sa wakas ay nakarating sa trenches kung saan halos bumagsak si John habang umuubo. Habang naglalakad sila sa trench, kailangan ng pamilya na iwasan ang maraming katawan at makita pa ang iba pang sundalong binaril. Sa wakas, nakarating sila sa isang hagdan at pinapunta sila ng kanilang guide sa gubat. Sinabihan na magpatuloy lang ng diretso hanggang makita nila ang kampo. Nang mag-umaga na, sa wakas ay natagpuan ng grupo ang military settlement. Napansin ni Camille ang ilang bundok na wala noon at napagpasyahan ni John na malapit na sila sa crater. Nang tanungin nila ang isang sundalo tungkol sa kaibigan ni Dennis, nalaman nilang patay na ito. Ayaw tulungan ng ibang sundalo ang mga ito, kaya sinabi ni John na siya ay namamatay na at ang gusto niya lang ay maprotektahan ang kanyang pamilya.
Isang lalaki ang naawa sa kanila at binigyan sila ng upuan sa kanilang bus. Umalis ang pamilya ni John at ilang survivors pasakay ng bus na dadalhin sila sa crater. Gayunpaman, naputol ang paglalakbay nang sumabog ang isang bagay sa kalsada. Biglang pinalibutan ng mga insurgents ang bus, kaya lumabas ang isang sundalo para labanan sila pero agad siyang binaril. Pagkatapos ay pinatay din ng isang insurgent ang driver at pinilit ang lahat ng refugees na bumaba sa bus. Ipinadala ni John ang kanyang pamilya palabas pero nanatili siya sa likod para tumalon sa insurgent at magsimula ng away. Gusto tulungan ng isa pang armadong lalaki ang kanyang kasama pero tinamaan siya sa ulo ng isang refugee gamit ang isang bato. Sa loob ng bus, narinig ang 2 putok ng baril. Lumabas si John na nagtagumpay at may hawak na baril pero inihayag din na siya ay tinamaan. Muling sumakay ang lahat sa bus at patuloy na pinipindot ni Nathan ang sugat ni John habang si Allison ang nagmamaneho. Sandali pa lang ay nakarating sila sa tuktok ng isang bagong bundok at tinulungan ng pamilya si John na maglakad hanggang sa matagpuan nila ang crater. Totoo pala ang mga alingawngaw. Ang crater ay isang magandang lugar na may matabang lupa at walang kontaminasyon, perpekto para simulan muli ang buhay. Sa mismong sandaling iyon, bumagsak si John at pinalibutan siya ng kanyang pamilya para magpaalam ng huli bago siya mamatay. Umiiyak ang lahat habang paulit-ulit na binibigkas ni Nathan ang dasal ng kanyang ama. Bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Joanna Grafal, Daniel Pineda, Lamar Bartolo from Matugunan Samar, Jomar Camanian, Calax Beremo from Bacoor Cavite, Donald de los Santos from Alicia Bohol, Joshua Abrere from Camarines Norte, Cristori Pascual from Tagum City, Marcus Joseph Saliens from Bacoor Cavite, Volksvlog from Haro Iloilo City, at Walter Yap from Riyadh, Saudi Arabia. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.